Dala po natin ang ating kaloob at pag po natin ito, Lord, sa Panginoon, Lord. Salamat po sa buhay na ito, Lord, na patuloy na nakakalog sa amin lahat. Lord God, pati na po sa mga pagpapala na nakalaan at yung inalaan para sa aming mga buhay. Gatas po namin ang kaloob na ito, Lord. Hindi man po kalakihan, Lord God, patumbas na yung mga pagpapala na kanagalugan. Binabalik po namin sa iyo ito, Lord, na mula sa puso, O Lord God, na maluwag sa aming mga kalooban, O Lord. Nawa, Lord, ang mga kaloob na ito ay maging katanggap-tanggap sa iyo, Lord God, at maging makabuluhan at kagamit-gamit sa mga pagpapalawak ng iyong mga salita at pagliligtas sa mga tao na niligaw at kaluluwa na niligaw ng nagdasa, Lord. At salamat po sa araw nito, Lord, at ang mga gagamitin, Lord, na iyong anak na magsasalita ngayong araw nito, Lord God, sa umaga. Alam ko, Lord, na kaya namang yung kanyang nila, Lord God, upang ang mga gusto mong parating sa aming lahat, O Lord, ay napagpapala ng mga salita na pangarap sa aming lahat, ay maging buhay, Lord, at maging pagpapala sa aming mga pang-araw-araw ng buhay, Lord God. Salamat po, Lord, sa araw na ito, Lord, at sa pangit ko lang na salamat sa amin. Sa pangalan ni Jesus, salamat ng sa amin. At kung tayo'y ito ay huwag ikutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin sa ating paghayo, ipamalita ng mundo. Pag-ibig Diyos ang siyang sumanong sa mga pusong buhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y ikaw ay mag-ikutin na may Diyos tayo nagmamahal. Ikapin sa ating paghayo, ipamalita sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakot sa mga pusong tulaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magpahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y ito ay mag-inusin na may Diyos tayo nagmamahal. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo ay huwag imutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig. Hallelujah, para sa Panginoon. Sa patatakot ng Diyos. Hallelujah.
tayo po'y may dinisinita ng Panginoon ngayong umaga. Handa po natin ating puso, ating isipan, ang ating buong katauhan. Kailangan makuha natin kung ano ang mensahe ng Diyos ngayong umaga para sa iyo, para sa atin. Ang sabi sa ng Diyos sa Kawikaan, Kawikaan chapter 3 verse 1, ang sabi dito ng Panginoon, anak ko, ang araw ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ang aking utos at isipan mo ay itanim. Upang araw ko ay tumagal, humabang ang buhay, at maging sagana sa lahat ng kailangan. Verse 3, pananalig at katapat ay huwag mong kakalimutan. Ikwenta sa iyong isip at tanim isipan. Verse 4, sa gayon sa iyo ay lumalugod itong sa gayon sa iyo ay malulugod itong Diyos, naging mabuti ka sa paninginan ng Senyor ko. Verse 5, kaya rin na magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang mahanangan sa mong karunungan. Siyang lugan mo sa lahat ng iyong, siya ay sagunin mo sa lahat ng mga balak at kanya kang lutumpak sa lahat ng iyong lakay. So, kaya po natin minsan ng Diyos ngayong umaga. Ano ba ang minsan ng Lord para sa aking puso ngayon? Tingnan po natin kung anong pinapakin ng Diyos sa akin ngayong umaga. Ang bawat kagkata ng Diyos na dito po sa banal na kasulatan, may mensahe po sa atin ito, di ba? Ano po? Kaya kailangan pag nagsasalita po ito, sino man ginagamit ng Panginoon, intindihan po natin higit na mismo ang mensahe ng Diyos sa kanya pinapalakas yun, bago ibigay sa atin. So, maliwanag po na siya muna bago sa inyo. So, kung hindi natin po ma-adapt ang sinasabi ng Lord para sa atin, yung sabi na pinakilmos sila ng Diyos, pinakilmos sila ng Panginoon. Kaya kailangan tayo nalilig tayo ng isip. At isipin natin, ano ba ang gusto mong gawin ko, Panginoon, para sa sintabi natin po nalilig man. Hindi maaari po ang Diyos, hindi magsulta siya. Hindi ang Diyos po yung Diyos, siya ng katuwiran, Diyos ng kabanalan, Diyos ng pagbabago sa buhay. Ngayong umaga, pakinig po tayo sa Tanong Panginoon. Ang dapat natin isip, puso, sa Diyos ng umaga. Tatawagan pa nito ng Diyos, palibagan din si Brother Marlon. Bakat ng Panginoon, ang buhay. Hallelujah. Ito pong pribilehiyo po na tayo po ay mag-aaral naman po ng Panginoon sa kalooban. Hallelujah. Naniniwala po ako na ang kalooban po ng Diyos sa atin ay tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naniniwala po ba kayo doon? Hallelujah. Naniniwala ako naman na isinuko mo ang buhay mo sa ating Panginoon Jesus. God take all the responsibility and accountability sa buhay mo. Naniniwala po ba kayo doon? Sinagot na lahat ng Diyos. Na kargado wala ng Diyos, kumbaga siya na ang responsable sa buhay mo. Amen po ba? Hallelujah. Yan po yung kagandahan na habang tayo ay nagpapatuloy sa Panginoon, lagi niya tayo ginagabayan. Kaya nga po lagi natin nasasabi na nawa Panginoon, gabayan mo po kami. Amen po ba? Pero ang katotohanan po, once isinuko mo na ang iyong buhay sa Panginoon, nandun ka na sa ilalim ng kanyang pamamahala. Amen po ba? Alam niyo po, ang topic po natin sa umaga po ito ay hinango po sa aklat po ng Santiago, chapter 1, verse 21, James, o Santiago, chapter 1, verse 21, hanggang 25. Amen. Ito po ang pagkakasulat. Therefore, putting aside all filthiness and all that remain of weakness, in humility reserve the word implanted, which is able to save your soul. But prove yourself
doers of the word, and not merely hearers, merely hearer of the word, and not a doer. Ang sabi po doon, who delude themselves. Verse 23. For if anyone is a hearer of the word, and not a doer, he is like a man who looks at his natural face on a mirror. Verse 24. For once he looked at himself and got away, he has immediately forgotten what kind of person he was. Verse 25. But one who looks intently in perfect law, the law of liberty, and abides by it, not having become a forgetful hearer, but an effectual doer, this man shall be blessed in what he does. Tayo po ay lumuwas sa bintang manalangin. Ang Diyos, hinihiling po namin sa umagang ito ang iyong patnubay at gabay sa aming pag-aaral, Panginoon. Sa tulong at pagligat ng Santong Espiritu, Panginoon, sa aming kalagitnaan, na siyang kikilos at gagawin, Panginoon, na magbubukas ng aming puso at isipan. Nawa, Panginoon, gawin mo pong isang filter ground ng aming mga puso na laging i-absorb ng iyong salita, Panginoon. At ito ay tumuko at mamunga at maging nagalit namin, Panginoon, sa aming buhay pananampalataya, Panginoon, sa aming pag-aaralan ngayon. Dalangin ko po, Panginoon, na ako po yung samahan, Panginoon. Ikaw po siya mataas at malulahati, Panginoon. Nawa, Panginoon, pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. Salamat, O Diyos. Ito po ang sabat na langin sa pangalan ni Jesus, sa labi magsabi at magwika na malakas na Amen. Noong ako ay natuturo, yan, for example, yan, mga estudyante ko kayo. Yan. Alam ko kasi hindi nakikinig, hindi. Ano po ba? Nakikita ko kasi ako yung nasa harap. Kaya yung nandiyan ako po. Ano po ba? Subukan niyo yung dito. Makikita niyo yung mga tao, hindi nakikinig, hindi. Ano po ba? Alam niyo po, doon ko po natutunan. Doon ko po naisip. Ang mga estudyante, nag-iba-iba level ng kanilang pagkaka-intindi doon sa mga tinuturo mo. Meron iba dyan, spoon feeding. No? Isinasaksak mo na sa kanya lahat, hindi pa rin natututo. Siguro open book, open notes, baka pumasa, no? Ay pag bumagsak pa yun, ewan ko nila. Meron naman estudyante na, nandun sa average level, no? Na nakukuha niya yung sinasabi mo. At meron naman talaga mataas yung IQ. Ano po ba? Talaga namang, kumbaga meron akong estudyante doon na, pero paano yan? Na nagtatanong talaga siya, nagsisik talaga siya ng wisdom. Ayon po ba? Ngayon, bilang isang guro, ang problema doon, paano mo aabutin yung pinakamababa? At paano mo naman sasabayan yung pinaka-matalino? So, i-level mo siya. Doon nakita yung dalawang klase na nakikinig. No? Dalawang klase na nakikinig. No? Dito sa pag-aaralan natin, ang ating pong tema is walking with God. Walking with God is listening with God. Bakit po? Mamaya kapagdaanan po natin yan. Walking with God is listening with God. Dito po sa ating nabasa, makikita po natin, may sinasabi dyan si Apostol sa Chapro. Nasabi, meron dyan, nakaupo sa inyo, nakikinig na salita ng Diyos, pero hindi ginagawa. Malinaw po yung sinabi nito, tama po ba? At meron naman dyan sa klase na nakikinig na nakaupo dyan ngayon sa inyo, yung lahat ng kanyang napapakinggan at napapag-aralan ay kanyang ginagawa. Amin po ba? Kaya nga po, itong dalawang klase na nakikinig na to, ito po yung ipapaintindi ko po sa inyo sa umagang ito. Amin po ba? Yung isang klaseng nakikinig, tawag ko po dito ay purposely listeners. Sila yung mga tao na they listen intently, sabi po dito, to learn and not to learn, to apply. Ano po ba? Lahat, the truth na kanyang natutunan. Ano po ba? Yung kanyang narinig na turo at aral sa isang mangangaral, sa isang lingkod ng Diyos, hindi niya lang po ito basta pinakinggan, ito po ay kanyang isip na sa pangbuhay.
Isinasabuhay. Ano po ba? Ito po yung mga tinatawag na purposely listener. Meron naman po isa, passive listener. Sino po yung sa wikang Tagalog, ito po wala po sa wikang malalim na Tagalog, no? Tengang kawali. Ano po ba? Sila yung mga taong tengang kawali. Sila yung mga nakikinig, pero hindi iniintindi yung pinakikinggan. Ano po ba? Kaya ang tawag sa kanila ni Apostol Santiago ay hearer lang. Ano po ba? Tagapakinig na sila. Sila yung mga tao na pagkatapos, sumupod yan, nagsasalita ang pastor, naririnig lang nila, pero wala silang balak na isa puso, isa buhay yung mga natututunan nila. Ang tawag po doon ay mga passive listener. Alam po ba? Alam po napakahalaga po nito. Once tayo po ay napapatuloy sa Panginoon, hindi po tayo makakalakad sa Panginoon. We cannot walk with God if we are not listening the Word of God. Ano po ba? Hindi natin mapapakinggan ang salita ng Diyos, hindi natin matututunan ang salita ng Diyos pag hindi tayo marunong makinig sa Kanya. Kaya nga po, diba, sabi natin, nagpapatotoo po tayo dito. Nangungusap ang Diyos sa puso natin. Nangungusap ang Diyos sa panalangin natin. Ano po ba? Pero hindi dapat nagtatapos doon lang. Kailangan may gagawin tayo. Kailangan i-apply natin yung mga sinasabi ng Diyos sa buhay natin para hindi tayo maging passive. Ano po ba na sinasabi dito sa Apostol Pablo, Apostol Santiago, nakikinig sila pero hindi naman nila ginagawa. Ano po ba? Now, alam niyo po ba ito yung malungkot? Sa totoo lang, most, hindi naman nilalaan natin kaya nasabi most lang, most of the church, nagpupunta doon sa church, are passive hearer. Ano po ba? Passive hearer. They did not intend to listen to the Word of God, put it in their heart, and apply the truth. Ano po ba? Kaya sinasabi dito ni Apostol Santiago, doon sa kapwa niya mananampalataya na sinulatan yung iglesia, ang sinasabi niya, kayong mga Kristiyano, ano po ba? Kayong mga kilala sa Diyos, huwag niyong pag-ugaliin, hirapan ako sa Tagalog, huwag niyong ugaliin na kayo lamang ay uupo dyan every Sunday at papakita nyo na yung sinasabi ng pastor o sino man nagsasalita dito sa inyong harapan, pero hindi nyo naman bala gawin pagtapos ng pakinggan. Ano po ba? Ang tawag po sa inyo ay passive hearer. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung kasama nyo ang Diyos ngayon, sinasabi nyo kasama nyo ang Panginoon sa buhay nyo, magkahawak kami kayo, naglalakad sa inyong buhay. Amin po ba? At once na hindi kayo marunong makinig sa Kanya, kayo yung unang bibitaw sa Diyos. Ayan po ba? Pagkat sa Kanyang kalooban, sasamahan ka ng Diyos di makinig. Pero minsan meron tayong ginagawa na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, tayo mismo. Ano po ba? Ang naalay sa kalooban ng Diyos. Ano po ba? Now, mga kapatid, if we're serious about what God says to us, we will listen to the Word of God. To the Word of truth, kailangan we are not passive here. Ano po ba? Na mga kapatid, meron po ibibigay po sa inyo na tatlong bagay lang po. Ano po ba? Na kung saan hindi tayo magiging passive hearer. Ano po ba? Ano itong mga tatlong katangian na to? Actually, 22 eh. 2 po itong na-lista ko, 2. Pero, inilagay ko nila sa 3. 3 po. 3. Ano po ba? Sa 3. Talagang, inano ko siya eh. Kung baga sa isang lalagyan, isinisip mo yung 2 doon sa 3. Ano po ba? Ay.
Ito tatlong bagay na ito po ay makakatulong po sa atin para hindi po tayo mag-persevere. Number 1, walking with faith. Doon sa mga taong nakikinig, sabi dito ni Apostol Santiago, prove yourself. Doon sa verse 22, patunayan mo sa iyong sarili. No, merong ine-emphasize si Apostol Santiago. No, na iba dapat kayo doon sa hindi nakikinig. Patunayan niyo sa sarili niyo, hindi yung patunayan sa sarili niyo, patunayan niyo sa Diyos. Ano po ba? Kaya hindi lang kayo persevere. Ang sabi dito, of the word and not merely hearers who delude himself. Ano po ba? If you will walk with faith, doon sa Ephesians chapter 5, verse 15 to 17, makikibasa po tayo. Efeso, chapter 5, chapter 15 to 17. 15 to 17. Kaya ingatan niyo kung paano kayo mamumuhay. Amen. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga Hanggang 17 po. pagkat matumatag ko ng daigdig. Pagmantalin inyong bawal pagkakasulan kayo para sa baba ng mabuti. Huwag kayong pangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Diyos sa Panginoon. Amen. Walking with faith. Ano po ba? Lumakad tayo na mayroong pananampalataya. We will not become a persevere if we walk with faith. Nung kinausap ng Diyos si Noah, gumawa ka ng isang arko. Nung panahon na inutusan ng Diyos si Noah, alam niyo po ba yung panahon na tag-init? At ang nakakatuwa pa dito, pinagagawa siya sa ibabaw ng bundok. At hindi lang po basta barko. Arko po siya. Mas malaki pa po siya tungkol sa mga bangka na nakikita po natin. Talaga napakalaki niya. At si Noah, ilang taon ang ginawa yun. Nakatalaho dito, may 100 taon. Paggawa. Ang paggawa. Na ilang taon siya nilibak ng tao. Noah! Ano ba yung pinagagawa mo? Gagawa ka ng barko sa taas ng bundok? Dapat mo ka gumawa ng barko sa tabi ng dagat. Ano po ba? Pero ano pinakinggan niya? Pinakinggan niya, sumunod siya na may pananampalataya, lumakad siya na may pananampalataya sa Diyos. Pagkat alam niya, yung sinabi ng Diyos sa kanya, gugunawin ko ang mundo. Ano po ba? Kung nakinig kaya si Noah, kung di siya nakinig, kasama po siya doon sa mga lumubog. Nagbubunga po yung pananampalataya ng mga taong lumalakad sa Panginoon. At ang bunga po nito ay sa ikabubuti. Yun po. Nung inutusan ni Abraham, anong Diyos ni Abraham? Abraham, isuko mo at i-alay mo ang iyong anak ni Isaac. Knowing, ito po ang background, na nung pinangakuan ng Diyos, si Abraham na magkaroon ng anak, napakatanda na po nila. Si Sarah po ay 99 years old na nun. No, siguro ano bang isipin mo? Ito, mga anak, 99. Para naman yata imposible. Kaya nga si Sarah tumawa. Alam niyo po ba yung pangalan Isaac means love? Kasi nagtawa na nagtawa si Sarah, hindi siya makapaniwala itong pagkakon nito. Mga anak pa ako. Ano po ba? Pero nangyari po yung dapat mangyari. Yung pangako ng Diyos nangyari. At dahil po nangyari po yun, nung sinabi ng Diyos si Abraham, i-alay mo sa bundok ng Moriah ang anak mo bilang handog. At ang ginawa po ni Abraham, lumakad po siya na mayroong pananampalataya. Ano po ba?
pero hindi naman po natuloy yung pag-aalay na yun. Ano po ba? Alam naman po natin yung story na yun. No, si Moises, inutusan ng Diyos. So, i-deliver mo ang aking anak sa Egypto. Palayain mo sila sa pagkakaanipin. Ilan daang taon sila kinalipin ng Egypto? More than 300 or 400 years. Nung namatay na po si Joseph, doon na po nagsimula ang kalbaryo ng Israelita. Knowing si Moses is a prince of Egypt. Ang ganda naman buhay niya. Ano po ba? Prinsipe na siya ng Egypto, ng isang makapangyarihang bansa. Pero ang nangyari sa kanya, ang kalooban pa rin ng Panginoon. At sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Inilabas na ang Israelita sa Egypto. Ano po ba? Now, si Martin Luther III, the great Protestant, pari siya, ng Katoliko sa pare, pero nung nakita niya na meron mga manuturo na ibinababa ang Santo Papa, nag-post po siya sa harap ng kanyang simbahan, sa harap ng kanyang katedral, ng 1990s against the church. 1990s. Isang thesis lang po, baka hindi niya na po gustuhin. Ano po ba? At doon nagkaroon ng reforma ang church. Ano po ba? Alam niyo po itong mga taong to sumunod sa kanilang pananampalataya, nagkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay. Ano po ba? Dahil if you walk with faith, sinner will be saved. Ano po ba? Tayo, makasalanan tayo. Nung tumayo tumanggap sa Panginoon at nakinig tayo sa kanyang salita, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At dahil sa atin, marami pa rin maliligtas. Kagaya ni Noah, sa punong kanyang pamilya, na naniwala sa salita ng Diyos, ay nailigtas sa kapamakan. Tayo po, isipin po natin, kung tayo po ay susunod at lalakad na meron pananampalataya, ano po ba? Lalakad at susunod sa pananampalataya, ano po ang mangyayari? It will save the sinners. Ano po ba? It will change the world. Ano po ba? Naniniwala po. Sabi ng isang great man of God, give me one who has fear in the Lord, and we will change the world. Sabi ng mananampalataya, isa lang tao na merong pananampalataya at takot sa Diyos, babaguhin natin ang mundo. Ano po ba? At ako po ay sangayon doon. Dahil ang buhay nila ay sapat ng patotoo para mabago ang mundo ng isang tao. Ano po ba? You can change your life. No? Pwede kang mag-add ng value sa buhay nila. Ano po ba? Yan ang essence ng isang Kristiyano. Nagkakaroon ka ng value sa buhay ng ibang tao sa pamamagitan ng paglakad sa pananampalataya sa Panginoon. At marami sa pulit ko ng Diyos ang sinabihan ng Diyos na gawin mo to, gawin mo yan, tupdin mo to, tupadin mo yan. Ano po ba? At nung nagawa nila, ano po ang nangyari? Nagkaroon po sila ng gantimpala sa Panginoon. Ano po ba? Inonor ng Diyos yung kanilang service, yung kanilang pananampalataya. Kaya nga po doon sa aklat ng Hebreo, nakalagay na po doon yung mga bayani ng pananampalataya. The whole of faith. Nandun na sila Abel, nandun na sila Noah, nandun na lahat ng mga likod ng Diyos na lumakad na may pananampalataya. And I believe, no, ano kaya pagdating sa langit merong isang malaking lugar na kung saan parang isang musileo o museum na lahat na naglalakad, lahat ng tao, ng mga anak ng lugar na may pananampalataya sa Panginoon, nandun yung mga pictures nila, doon sa mga poste. Ay, ano to, anak ko to, nakita ko to, no? Pero, pasensya na po kasi, yung mga picture, yung mga 4x4 lang po, yung mga 60 yung akin kasi big bird. No? Katabi lang po ng picture niyo. Biro lang po, no? Kung gusto niyo po ba kasama doon sa Hall of Faith, doon sa langit, you will walk with faith. And you will not become a passive hearer. Ano po ba? Ayaw ng Diyos na nagtetengang kawali tayo
once na napapakinggan ng Diyos, napapakinggan natin yung salita ng Panginoon. Alam po ba, kaya galit na galit ang Panginoong Yesus doon sa mga Pariseo at Iskriba. The truth is, bakit nagagalit? Alam nila yung salita ng Diyos, yung batas, yung kautusan, pero hindi nakikita sa kanilang mga buhay. Kaya ang tawag sa kanila ay hypocrite. Mga hipokrito, mapagpaimbabaw. Gusto po ba natin tawagin tayo ng Panginoon na, o yung anak ko, mapagpaimbabaw ito eh. Ayun po ba? Siyempre ayaw natin. At para hindi tayo makalitik ng ganun salita sa Panginoon, gagawin natin yung mga kanyang sinasabi. Ang sabi ng Biblia, through hearing and hearing the Word of God, nagkakaroon tayo ng pananampalataya. At dahil nagkaroon tayo ng pananampalataya, hindi na pwede na nakatayo lang tayo dito, nakaupo lang kayo dyan, at sinasabi na nananampalataya kayo, pero hindi nyo ginagawa, hindi po pananampalataya tawag doon. Ano po ba? Iba po yung Kristiyano sa puso, yung Kristiyano sa puso. Ano po ba? Ang tawag sa mga tao gano'n, mga prophetic Christian, hanggang puso lang sila. Kaya nga po, sabi mo nga dati, kung dadangkalin mo yung puso sa puso, isang dangkal lang yan, di magkalayo yan. Ano po ba? Mga kapatid, tinuturuan tayo ng Panginoon dito na magkaroon tayo ng tinatawag ng pagbabago sa ating buhay pananampalataya. Ano po ba? Ayaw ng Diyos na para tayong tubig na nalagay sa isang sa water base na hindi na po nadadagdagan, stagnan na. Ika nga, ang gusto ng Panginoon, para tayong ilog na nadadaluyan ng tubig. Ano po ba? Kaya nga sabi ng Panginoon, kung ikaw lang naman ay susunod sa akin, para ka na itanim sa tabi ng basisan. Ano po ba? At makikinabang ka sa lahat ng biyaya ng Diyos kung ikaw po ay nakatalim sa tabi ng basisan. Siyempre, kung ikaw din naman magtatanim, ba't ka magtatanim sa disyerto? Walang tubig doon. Hindi magtanim ka doon sa tabi ng tubig. Ano po ba? Dahil doon mabubuhay at mabubuhay ka na masagana. Ano po ba? Yung mga daon mo hindi matutuyo at magkakaroon ka ng sapat na bunga. Ganon din po sa paglakad natin sa pananampalataya, nagbubuhay ang ating pananampalataya, hindi na po tayo lumalago, tumatatakpa po tayo. Minsan po, alam mo ba na Diyos kontra sa atin eh? No? Kontra sa ating kagustuhan. Ano po ba? Kagaya po ng mga lingkod na Diyos na ginamit niya, si Abraham, for example ulit, kaisa-isa niyang anak. Ano po ba? Iaalay mo sa Diyos. Kung baga kung yung magulang, if I'm not walking with faith, pwede ko sabihin, Lord, ang dahil ko naman tupa. Bakit hindi na lang yan? Kahit isang daang pirasa na tupa, iahando ko sa inyo. Ano po ba? Alam niyo po, ang mga mananampalataya na passive hearer, hindi na nga sila nakikinig, reklamo pa ng reklamo. Ayan po ba? Ay, ano ba to? Ay, ano ba yan? Mga ganun lumalabas. Kagaya ng mga Israelita, they keep on murmuring doon sa ilang na habang sila ay lumalakad papunta sa promised land, yung George na sa promised land, angal sila ng angal. Kaya nila kami nilabas sa ito para patayin. Para tutubig. Buki pa doon sa ito, nakakatingin kami ng mga pagkain ng sibuyas at may karne. No, kaya ang Diyos, pinadala sila nakatakot-takot sa tubo, no? Ayaw po ba? Ayaw po, the opposite of worship is murmuring. Kaya nga po, pag isang Kristiyano, angal ng angal, you are not worshiping God. Ano po ba? You are not worshiping God. At sabi pa doon, sabi po sa kanong Exodus, those who are murmuring is an evil. Masama. Kaya pinatay ng Diyos ang lahat ng nagmumurmur doon sa ilang. Ano po ba? Because they are not walking with faith. Ano po ba? Alam niyo po, ang isang buhay ng tao na talaga nakakilala sa Panginoon
I'm not questioning your faith. Amen po ba? I'm not questioning your faith. Pero kung talaga po sinasabi natin na tayo po ay nabubuhay sa pananampalataya, samahan po natin ang gawa. Amen po ba? Mas effective po yun. Yun po yung sinasabi ng Apostol Santiago po. Amen po ba? Pangalawa, sa Ephesians chapter 4, verse 17 to 20, sige nga po, makikibasa nga po. For 17 po hanggang 20 Opo, hanggang 20. Pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko. Ipinikikip ang lahat yung mabuhay ng gaya ng mga itin. Walang kabuluhan ang kanilang itin. At wala silang pagsunawa dahil sa kanilang pangalaman at kasigasan ng ulo. Wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y nagumo sa kaalayan at walang kahihiyan, walang iman. Wala na silang atupak sa tawang kalatuan. Hindi ganyan ang natutunan niya. Amen. Ano po yung gusto ituro sa atin dito ni Apostol Pablo? Yung isunod ito po sa lesson ng Efeso. Na, we will not become a passive here if we are separate from Him. Malinaw na malinaw po yun. Ibig sabihin, separation from Him. We are walking in faith and we are separated in Him. Ano po ba? Dapat lalayo na tayo doon sa buhay na makasalanan. Dapat maralan po natin ng Friday, tama po ba? Doon po sa Bible study po natin kila Sister Cora. Doon sa aklat ng Hebreo, ang sabi ng Panginoon doon, those who disobey, you will not find rest. Amen po ba? Ang kasalanan po na sinasabi po dito ay kasalanan ng pagsuwat. You will not enter to the promised land if you disobey God. Ang Diyos ay meron pong inilaan na promised land sa bawat isa. Amen po ba? May inilaan na pangako o lupang pangako ang Diyos sa bawat isa sa atin. At hindi tayo makakarating doon sa promised land na yon if we disobey God. Amen po ba? Disobedience caused by sin. Dahil sa pagkakasala natin, sumusuway tayo sa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po, nakakalukong isipin, isang lingkod ng Diyos na pinatanaw lang sa Kanya ang promised land. Hindi siya nakapasok. Pinatanaw lang. Kasi bakit po? No, hindi sabihin lang siya. Si Moses po yun. Ayan po ba? Alam niyo po, abot na natin minsan yung promised land. Hindi tayo makarating-rating doon because of sin. Dahil sa kasalanan. No? Dahil sa pagsuway. Hindi natin makuha yung sinasabing pangako ng Diyos, hindi natin ma-enjoy sa buhay natin ang pangako ng Diyos. Ang sinabi niya, for I have planned for you. Plan to prosper you, not to harm you. Plan to give you hope and future. Hindi nyo maparanasan. Ang sabi ko doon, hindi lang po basta future. May pag-asa pa po. Ano po ba? Ang ikli lang ng buhay natin. Ano po ba? Hindi nga po natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. But, if we give to the Lord, wholeheartedly ang ating buhay, na-enjoy natin yung buhay natin bagamat may ikli. Ano po ba? Bagamat na-agree yung buhay natin, na-enjoy naman natin because we are serving the Lord. Ano po ba? Separation from sin. Alam niyo po ba yung essence ng sin? Ang essence ng sin is to reject you to the rightful authority of God in your life. Ilayo ka niya.
sa kalooban ng Diyos at para hindi mo maranasan yung pangako ng Diyos at magagandang plano ng Diyos sa buhay mo. Kaya nga po, pag pumunta ka sa ospital, ano makikita mo doon? Mga tao merong mga sakit. Ano po ang makikita mo implications mo doon? Sila yung mga tao na walang disiplina sa sarili. Masyado nilang inabuso ang kanilang mga katawan. Ayan po ba? Hindi nila sinunod yung mga dapat nilang kainin, hindi nila dapat gawin. You know what? If we disobey what is good and better for us, magkakaroon po na matinding consequences. Ayan po ba? Hindi lang po hospital mapagsakan natin, baka impyerno pa. Ayan po ba? Ganyan po ang sinasabi ng Panginoon sa atin. We will separate from sin. Consecrated. Kunyari, sinonsecrate ka ng Diyos. Nandito ka sa kabilang table na to, no? Yung table ng mga makasalanan, inilipat ka ng Diyos dito sa table ng mga binanal ng Diyos. That is consecration. Kinuha ka ng Diyos kasi nilagay ka dito sa kanyang tabi. Ano po ba? At dahil nilagay ka dito ng Panginoon, sabi doon, yes, sabi ng Panginoon doon sa babae ng anak niya, nilahuli ng anak niya, yes, sin no more. Ano po ba? Huwag ka na magkasalang muli. Ano po ba? We will not become a passive hearer. Hindi po sa nakikinig at kitayang awalin. Ano po ba? Kundi tayo nabubuhay sa kasalanan. Ang sabi ko sa aklat po ng 1 John chapter 5, buong chapter na yun. Those who practicing sin is out of the devil. Practicing sin, ito po yung ginagawa mo yung kasalanan, hindi mo na siya ginagawa, na-enjoy mo pa. At hindi mo na siya na-enjoy, nagiging lifestyle mo pa. That is the word practicing. Ano po ba? Hindi mo na siya ginagawa, hindi mo na siya in-enjoy, nagiging lifestyle mo pa. Marami po kasalanan tayong minsan inaalagaan sa ating puso. Ano po ba? Na hindi lang tayo nagiging habitual, nagiging lifestyle pa natin. At yun ang sinasabi ng Panginoon, yung mga ganyan, tanggalin niyo na sa buhay niyo. Amen po ba? Ang Diyos po, alam niyo po yung laman ng puso natin. Even your prayers, alam ng Lord. Hindi mo nga, kahit hindi mo bigskasin yung prayer mo. Alam ng Diyos yung puso mo, kung ano yung gusto yung panalangin. Anything na hayaan ng Diyos na marinig niya. Amen po ba? Alam po, naniniwala ako na ang lahat ng klase ng panalangin ay umaabot po sa Panginoon. Pero hindi po lahat pinipilit. Sabi po sa aklat ng Isaiah, chapter 59, verse 1 and 2, nakikita ko, narinig ko, pero dahil sa inyong mga kasalanan, inilalayo mo ang aking mukha at hindi ko kayo maabot. Ano po ba? Yet sin no more. Separation from sin. Ang gusto ng Panginoon dito sa atin, total consecration. Magkaroon tayo ng tinatawag na holy living, holy lifestyle. Hindi naman sinasabi natin ito ang problema sa akin minsan. Nabadal tayo ng Panginoon, naligtas tayo ng Panginoon. Meron tayo, minsan may nagkakaroon tayo ng attitude na holier than thou. Mas banal tayo sa kanila. Ano po ba? Kaya ang dating, if there's someone falling sin, yung kinokonsider mo na agad siya. Ay, wala. Kapatid na ganyan, dapat hindi na pinapatay yun. You know what? In the Bible, malinaw sa aklat ng Corinthian, ng Rome. Na aklat ng Roma, Corinto, at iba pa sinasabi ni Pablo, there's no condemnation in Christ. Only God will condemn them. Pag umatangkay ka sa iyong kapwa, sabi ko sa Lucas chapter 6, verse 33, ano yung minenyon mo sa kanya? Gustong pangal, siksik, liglig at umahapong, ibabalik ng Diyos ang pag-gustong ginamit ko sa kanya. Amen po ba? And yet, sin no more. Amen po ba? Ano mga kapatid? Ito napakaganda. Gusto ko po itong intindihan ng mga kapatid. When we read the Word of God, He is speaking
to the Holy Spirit inside you. Ayan po ba? When we listen and hear the Word of God, He is speaking to the Holy Spirit inside of you. Kaya nga po, doon sa aklat po ng Mateo, chapter 28, nung nagpakita natin Panginoon Jesus doon sa kanyang mga alagad, nung tinagal ng Panginoon yung pakas sa kanilang mga mata, hiningahan sila ng Espiritu ng Diyos. Ang sabi po doon sa English, Holy Spirit. Amen po ba? And that Holy Spirit that's within you, yun po yung kakaroon ng connection sa Diyos. Nagsasalpa ang Diyos sa Espiritu na nandito po sa ating kalooban. Amen po ba? And if we are listening to the Word of God, He is talking to you right now by His Spirit. Amen po ba? And why He is speaking to you? Because He wants to enable you, to protect you, to guide you. Amen po ba? Para gamitin ka niya, ingatan ka niya, patatagin ka niya, palaguin ka niya sa pananampalatayang meron ka. Amen po ba? Hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng Diyos sa mga susunod na panahon. May mga ilang sa mga kapatid natin, aalis dito, pupunta sa ibang bansa, ganyan. Pero ang usapan dito ay kung nasaan ka man, dapat nakikita mo ang Diyos doon sa lugar na pupuntahan mo. At hahanapin mo ang Diyos doon sa lugar na pupuntahan mo. Ano po ba? That is the secret of blessing. Ayan po ba? Now, mga kapatid, if we listen to the Word of God, kaya nga po, tignan niyo po ang Biblia, lagi nagsasalta. Those who are ears, makinig. No? Here. May mababasa kami naman sa sinasabi ng Panginoon ito, listen. Hear, listen, obey. No? Yun naman nilinig mo natin sa sinasabi ng Diyos sa atin eh. Ang pag ginawa mo, nakinig ka, no? Nakinig ka, ginawa mo, you were separate from sin. Ayan po ba? Lumalayo ka sa buhay na makasalanan. Ayan po ba? Alam niyo po, nung tayo hindi nakakilala sa Panginoon, yung paggawa ng kasalanan sa atin, parang ano na lang eh. Ganun lang kadali. Ayan po ba? Bakit po? Kasi wala hanggang sa puso. Pero nakakilala tayo sa Panginoon, at sinuko natin ang ating buhay sa Panginoon, napapansin niyo po ba na once na tayo ay gagawa ng kasalanan, kinakabahan tayo. So parang conviction na huwag siyang hindi tama yan. Huwag mo nang gawin yan. Ayan po ba? At huwag na po natin hayaan na tayo po ay matalo ng kasalanan at yung conviction natin ay ating baliwalain. Amen po ba? Sabi nga ng Biblia, quench not the spirit. Nag-grip ang banal ng Espiritu sa puso natin, sa buhay natin. Once we ignore the Word of God. Amen po ba? Sabi nga sa batas, ignorant except no one. Diba? Walang exception. Amen po ba? And the Word of God will not accept us to read Him. Amen po ba? Mga kapatid, walking with faith, separation from sin, si Eva at si Adano nahulog sa pagkakasala. Sino po talaga ang may kasalanan? Ayan ha? Ang babae o lalaki? Ha? Ha? Tao? Sino po talaga ang nagkasala sa dalawa? Ang lahat na naniniwala sa babae ay si Amen. Siyempre mo lalaki. Sino naman naniniwala ang lalaki sa kasalanan magsasalang Amen? Bibigyan ko po kayo ng isang magandang theology. Ang unang kinausap ng Diyos ay lalaki. Ayan po ba? Ang unang kinausap ng Diyos ay mga lalaki. And He trusts the full authority
doon sa lalaki. At ang sabi doon, lamari kasama mo yung asawa mo. Pero anong ginawa niya agad? He is busy doon sa pagbibigay ng pangalan doon sa mga hayop. Ganun katalino ang tao nung sinauna. Ay, pangalanan mo yung mga yan, ultimo insekto maliliit. May pangalan, hindi bigyan niya ng pangalan. Ang nakaligtaan niya, meron siyang dapat. No? Aalagaan ng kanyang asawa. At dahil doon, nahulog sa pagkakasala si babae, nadami ng lalaki, at ang sinisisi ngayon ay si babae, pero ang katotohanan, ang lalaki, ang unang nagkamali. Ayan po ba? Ayan. Ang usapan kasi dito, sa kanya in-entrust yung full authority. Ano po ba? Sabi doon, i-govern niya ang lahat ng nandoon. Kasama po ang kanyang asawa. Pamahalaan niya ang lahat ng doon sa lugar na yon, kasama ang kanyang asawa. Kaya nga minsan, dapat ang priority ng isang lalaki pag mag-aasawa siya ay kanyang asawa. Hindi yung kanyang mga barkada, hindi yung kanyang mga ganito. Ano po ba? Priority ng kanyang pamilya. Ano po ba? Ano po ba? Na, mga kapatid, dahil po doon, nagkasala ang tao, nahulog sa pagkakasala ang tao, at ang kasalanan ko ay hindi na mamana. Ikaw ba tatay ka? Pamamanaan mo ng kasalanan ng anak mo? Hindi. Sin is imputed. Kasama na po yan sa pagkatao natin. Kaya nga sinasabi ni David doon, sa loob pa lang na sinapupunan ng anak ina, siya po ay makasalanan na. Sin is imputed, hindi inherited. Hindi na mamana ang kasalanan. Nasa dugo na po natin yan, nasa pagkatao na natin yan. Amen po ba? Kaya nga sinasabi ng Diyos dito, dahil nasa katawan kang makasalanan, ilayo mo ang katawan mo sa lahat ng uri ng kasalanan. Amen po ba? Ang kasalanan, isa lang po yan. Pero pag nagdamit na po yan, iba-iba na po ulit ang itsura niya. Amen po ba? There will be a disguise, another form, amen po ba? Of sin. Pero ang babagsakan lang yan, kasalanan pa rin. Amen po ba? Ang muli po, sabihin mo ulit, walking with God, separation from sin, at ang ulit, we cannot walk with God if we are not teachable. Ano po ba? We cannot listen to the Word of God if we are not teachable. Ano po ba? Napakahalaga po nito. Sa Proverbs chapter 1 verse 8, makikibasa nga po, Aklat ng Kawikaan, chapter 1 verse 8, Anak ko, tingin mo ang aral ng iyong ama. Amen. At huwag ipawalang bahala ang ulo ng iyong ina. Amen. At Proverbs chapter 19 verse 20. Amen. Makikibasa nga po ng malakas. Gawin mo ang iyong anak habang may pagkakataon pa, kung hindi, ikaw na rin ang nagtulak sa paggawa. Amen. The word inside, na doon sa salita niyon, ay tuturuan mo yung anak mo. Ano po ba? Ano po ba? Alam niyo po, ang sabi ko nga po, na wala pong eskwelahan ng pagmamagulang. Na? Wala pong eskwelahan ng pagmamagulang. Minakita ko na po ba eskwelahan? School for the parents. Meron po ba ganon? Wala kayo makikita ganon. Dahil ang pagtuturo natin, itong pinagmumulaan ng pagmamagulang, minsan naman po natin, nakikita po natin kung paano po tayo pinalaki ng ating mga magulang. At sometimes po tayo makuha ng pattern. Ano po ba? What is poor? Yung pattern na nakuha natin. Yun yung mga natin. Ano po ba? At minsan nakikita natin sa labas. Ano po ba?
Pero, ang sabi dito ng Panginoon, bilang isang magulang, ano po ba? Tuturuan mo yung anak mo at the best of your concern. Ano po ba? Kaya nga po, huwag kang magagalit sa anak mo pag yung bagay na yun, hindi mo itinuro sa kanya. Ano po ba? Dapat turuan mo siya. Ang sinasabi dito, bilang tayo mga anak ng Diyos, at siya yung ating tatay, lahat na tinuturo ng Diyos sa atin, handa tayo dapat makinig. Ano po ba? Handa tayo papuro. Ano po ba? Now, how can you become a person that God wants you to be if you are not teachable? Alam niyo po, hindi na ma-maximize yung full God potential nyo bilang Christian dahil hindi ka nagpapaturo sa Diyos. Ano po ba? Dapat habang patagal tayo naglilingkod sa Panginoon, paganda ng paganda, yung buhay natin, pananampalataya. Buhay natin sa pananampalataya, hindi pasama. Ano po ba? Alam po, will God say something to you? Meron siyang purpose kung gusto niya ipagawa sa atin. At hindi natin magagawa yung purpose na yun if we are not teachable. Ano po ba? Pagkat hindi tayo magbubunga. Ano po ba? At ang bunga na yun ay bunga ng karunungan na nagmumula sa Panginoon. Ano po ba? Kaya nga po nung nakita ng Panginoon yung puno ng yung fig tree, igos, diba, dapat makikisilong ang Panginoon, pero wala, nakita niya walang bunga, walang pakinabang itong puno na ito, kaya sinumpa niya. Ano po ba? Maraming Kristiyano at tumatanda na sa pananampalataya, pero hindi nagbubunga. Ano po ba? O hindi nagmamature. Walang pinagkakaiba. Ang tagal-tagal na sa pananampalataya, taon na binibilang, dekada na ang binibilang, sintenya na ang binibilang sa Panginoon, walang pinagbabago, hindi nagmamature, hindi nagkakaroon ng pagkakaita sa ibang mananampalataya. Bakit? Hindi kasi marunong makinig sa sinasabi ng Diyos sa kanila. They are not willing to listen. At pag hindi ka marunong makinig, you are not teachable. Ano po ba? Hearing, listening, learn, and obedience is a product of a teachable spirit. Pag marunong ka makinig, marunong ka matuto, marunong ka sumunod, ikaw po ay isang tao na marunong, ano po? Teachable nila. Ayaw mo na. Marunong paturo sa Diyos. Ano po ba? Alam niyo po yung mga part of teachable person, teachable spirit. Alam mo po, hindi mo lang dapat tinuturuan ng isip mo. Ang unang-unang tinuturuan mo din ang puso mo. Diba? Alam niyo po, ang puso, ang sentro ng pagkabagsak ng tao. Ano po ba? Matahaya kasi yung puso natin. Kaya pag hindi mo tinuruan ng puso mo na, for example, sa mga teenager, ano po ba? Sa mga kabataan natin ngayon, magaling sila mag-fall into sin, in different kind of sin. Because you parents did not teach them. Ano po ba? Hindi niya sila tinuruan. Ano po ba? Now, mga kapatid sa Panginoon, a mark of a teachable person, sila yung mga tao hindi natatakot magtanong, kung hindi nila alam, at hindi sila nagagalit pag tinuturuan sila. Ano po ba? They're open into any kind of suggestion.
comments and options. Nag-post nga po ako sa Facebook, nag-comment po si Ate Salong. Dapat ang isip po natin isang parang parachute. Para maging kagamit-gamit yan at magkaroon ng tinatawag na space sa loob, kailangan bukas. Kailangan always open-minded. Sabi ng isa nag-comment doon, dapat talaga bukas, tapos pag pwede natin isara. Alam po ba? Alam niyo po ang tinuturo dito, marunong siya magtanong, marunong siya magpaturo. Kung mayroong kulang, ayanin niya turuan. Amen po ba? Kung may mali, okay lang siya i-correct. Masakit eh. Ang correction ng Lord talaga masakit. Pero if we are willing to teach, sabi nga doon, marunong tayong magpaturo. Amen po ba? Kasama tayo ng Diyos. Amen po ba? With Jesus, Papa Jesus, with Jesus, use parables sometimes. Minsan nahihirapan yung mga apostol, intindihin yung ginagamit ng mga parables. Kaya nagtatanong sila, Panginoon, ano to? Kapag ganun tayo. Panginoon, ano itong mga nangyayari sa buhay? Puro ako naman ako. Ano po ba? O kung meron ginagamit ng mga tao ang Diyos sa atin para turuan tayo, yung una lang tayo, makinig tayo. Ganito lang ang prinsipyo ko eh. Pag totoo yung sinasabi sa akin, makikinig ako. Pero kung di totoo yung sinasabi sa akin, dyan ako nagiging passive. Labas lang sa tayo yan. Ano po ba? Para hindi tayo maapektuhan ng mga negative. Mga negative things. Pag totoo, magbago ko, pero pag hindi totoo, huwag mo nang pasinin. Ano po ba? Now, sa ating pong pagtatapos, wala. Alam niyo po, pag teachable spirit ka. Ito problema pag di ka marunong makinig eh. Hindi ka nasasalita yung tao. Tama na. Alam mo yung sasabihin mo, pwede ba? Okay, goodbye. Walk up. Alam mo ba? Stop na. Alam mo na yung sasabihin mo eh. Hindi ko na kailangan yan. Alam mo, mayroon din mga ganun pagpugahan sa buhay. Pag paano mo sinasabi ng Panginoon, ikaw nawa, ang kultus mo na, hindi ka na nainig sa akin, Lord, alam ko na yan, tama na, alam mo na yung sinasabi mo. Hindi po pwede ganun. Minsan gumagamit ang tao para i-correct ka. Kailangan maging open ka lang. Masakit ang correction. Pero doon tayo matututo. Ano po ba? At tayo ay matututo sa mga pagkakamali natin if we are teachable. Teachable in spirit, teachable in mind, teachable in heart. Ano po ba? Then, alam mo po, nai-imagine ko ang bagay na to, na pag lumalakad tayo sa pananampalataya, inalalayo natin ang ating buhay sa kasalanan, at asal tayo magpalakad sa magpatulong sa Panginoon, alam mo po, parang naiintindihan ko na yung sinasabing walking with paradise with God. Magkahawak tayo ng kamay ng Diyos at naglalakad tayo sa paraiso. Ano po ba? Ang sarap, di ba? WWHH. Walking while holding hands with God. Ang sarap po, di ba? Kasama natin ang Diyos sa buhay natin. Ano po ba? Wala tayong problema sa Panginoon. At kung meron ng problema naman sa buhay natin, hindi tayo masyadong namumroblema kasi kasama natin ang Diyos. Ano po ba? Ang buhay ng Kristiyano, mahirap man, pero hindi komplikado. God will never complicate your life if you will obey Him. Because you will never be wrong following Jesus Christ. Ano po ba? Kaya naman po mga kapatid, walking with God is listening with God. Ano po ba? Alam po, napakagandang isipin na ang Diyos lagi bumubulong sa iyo. At ito ang sinasabi sa iyo ng Panginoon. Well done, good and faithful servant. Ano po ba?
Well done, good and faithful servant. Ano po ba? Yan po ang gusto ng Panginoon sa atin. Maging good and faithful servant tayo while we are walking with Him. Ano po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ay yumuko. Manalangin po tayo sa Panginoon. Aming Diyos, maraming salamat po sa mga aral na puro mo po sa amin sa umaga ng Panginoon na kung saan kami po ay lalakad ng kasama ka, Panginoon. Lalakad kami na may pananampalataya, na buhay ay malaya sa kasalanan, at kami po ay handang sumunod at magpaturo po sa inyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa aral at turo nito, Panginoon, na isang malaking tumulong po sa amin bilang isang mananampalataya. Kailangan po, Panginoon, na kumilos ang salita sa aming mga puso at magkaroon to ng malaking impact sa buhay po namin, Panginoon. We will not just a passive hearer, Panginoon, kundi kami ng purposely hearer, Panginoon, na kung saan lagi po namin pinapakinggan ang iyong salita at lagi namin ilalagay sa aming puso ang mga salita at lagi namin ginagawa ang iyong salita sa aming mga buhay. Kaya niyo, Panginoon, na maging ganito kami. At masumpungan mo kami sa iyong pagbabalik na kami po ay sumusunod at nakikinig sa iyong mga salita. Kailangan ko po yung mga nasa lugar nito, Panginoon, na patuloy po silang pagpalahin, ilayo sa lahat ng uri ng sakit at karamdaman, Panginoon, sa lahat ng gawa ng kaaway, O Diyos. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa iyong biyaya, sa iyong habag, Panginoon. Sa lahat ng mayroong karamdaman dito, Panginoon, we speak healing upon them in the mighty name of Jesus. Sa aming mahal na pastor, Panginoon, siya po yung bigyan ng kompletong kagaling ng Panginoon. Patuloy na palakasin, Panginoon. Patuloy na patatasin, Panginoon, sa kanyang buhay pananampalataya. Cover him with your precious blood. In Jesus' mighty name. At sa lahat ng meron po Panginoon karamdaman sa lugar nito, kami po ay nag-meeting ng kagalingan na nagmumula sa inyo. Kung kami man ay kulang sa mga bagay nito, pinansyal man, Panginoon, Lord, provide po ang aming mga pangangailangan, Panginoon. Kung meron mang kulang kami ng pagkakaunawa sa inyo, Lord, hiling po kami ng karunungan na nagmumula sa inyo, Panginoon. We ask wisdom into you, Lord God. Lord, sa umagang ito, kami po ay hindi magiging passive hearer, Panginoon. Hindi namin babaliwalain ang iyong salita. Hindi mo kami magtiteng kawalan sa inyo, Panginoon. Lord, kami po ay handang makinig, sumunod at tumupad ng iyong mga salita. Pagpalayan niyo po ang iyong mga anak, Panginoon, sa umagang ito. Sa aming panambahan, salamat, Panginoon, kami po niyo sinamahan, Panginoon. Salamat, Panginoon. Maraming salamat po, Diyos. Sa ito namin ka ginagawa ng mataas na papurit. Salamat. Sa pangalan ng Jesus, ang lahat ko ay magsabi ng malakas na Amen! Amen! Praise God, hallelujah. Purihin pong Panginoon. So, marami po tayong adapt na salita ng Diyos. Hindi po ba? Amen. Sila pong malinaw na kahulugan. Sumunod tayo sa Diyos. Amen? Pangalawa po ay, kung ano man ang sinasabi niyo sa akin, niripil na Lord sa atin, pamahal ka, pag-aral natin maigil. Amen po ba? Kasi ang Diyos araw-araw may binubulong sa atin, lumalin din. Pag isang sumaga, pagtulog mo, ang Diyos may binubulong sa iyo. Kung paano ginamit natin mga propeta ng araw, kasi Noah, sila Abraham, mga kapatid ng Diyos yan.